Ito ba ang mga reasons mo kung bakit ka nagtatrabaho? Hindi na mahalaga kung anong uri ng trabaho meron ka. Hindi na rin mahalaga kung white collar job ba yan or blue collar job. Dahil ang mahalaga ngayon, kung meron ka bang naiipon sa sahod mo. Pag-usapan muna natin yung mga bagay na gusto mo at dahilan kung bakit ka nagtatrabaho. Isa na roon, yung gusto mong magkaroon ng kotse. At lalagyan natin ng presyo yung gusto mo. Halimbawa, itong kotse na to, nagkakalaga ng 1 milyon. At gusto mo rin ang house and lot, at nagkakalaga rin ito ng 3 milyon. Itong franchise ng Andox, na nagkakalaga ng 300,000, pag may dining, 500,000, at gusto mong magpatayo pa ng structure ng another 500,000, kailangan mo ng 1 million. At pangarap mo rin makapag-travel kasama yung buong pamilya mo. Nagkakalaga yon ng at least 1 million. Siyempre, magkaroon ka ng peace of mind kung meron kang ipon. Bigyan natin ng halaga yung savings mo ng 4 na milyon. Ito yung halaga ng dreams mo. Ito yung mga bagay at dahilan kung bakit gusto mo magtrabaho. Nagkakalaga ito ng 10 million. Ito yung halaga ng mga gusto natin. At yung gusto natin ay refleksyon ng ating pagkatao. So kung meron ka niyan, magkaroon ka ng peace of mind. Magiging masaya na ang buhay mo. Na hindi ka lang mabubuhay sa sakto lang. Ngunit, paano yan makukuha? Kung sisimulan natin na mag-iipon ka sa edad na 20 years old, at may 10,000 na savings ka kada buwan sa sahod mo. So 10,000 times 12 months mo in 1 year, magkakaroon ka ng 120,000. Sa loob ng 1 taon, may maiipon kang 120,000. Madadagdagan yung edad mo ng 1 taon. So ibig sabihin, sa edad na 21, meron ka ng 120,000. Pero ni isa sa pangarap mo, wala ka pang nakukuha. Kung ipa-fast forward natin na 120,000 kada taon times 10 years mo sa loob ng 10 taon, magkakaroon ka na 1.2 million sa edad na 31. Sa 1.2 million na meron ka, kotse pa lang ang mabibili mo. Fast forward agad natin. Another 10 years ulit, meron ka ulit na another 1.2 million sa edad na 41. So meron ka pa lang 2.4 million. Kulang pa pambili ng bahay. So another 10 years ulit, another 1.2 million. Sa edad na 51, meron ka ng 3.6 million. Sa 3.6 million, meron ka palang bahay. Another 10 years ulit. So another 1.2 million. Sa edad na 61, meron kang 4.8 million. Ang mabibili mo, isang kotse at saka sa isang bahay. Pero wala ka pang negosyo, hindi ka pa nakapag-travel, at the same time, wala ka pang ipon. So, ibig sabihin, hindi ka pa pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Kailangan mo pang kumayod pa. Kasi wala ka pang ipon. Kung another 10 years ulit, so magkakaroon ka ng another 1.2 million sa edad na 71. Dahil kulang pa, magtatrabaho ka ulit. So, another 1.2 million. Hanggang sa maabot ka ng 101 years old para maabot mo yung 9.6 million na yon. Yung 9.6 million na yon, kailangan mo pagtrabuhan ng 80 years. Na kung ibig sabihin nun, kung sa edad na 20 years old, ikaw magsisimula sa pag-iipon, okay, ma-achieve mo yung pangarap mo. Pero, sa edad na 101 years old, eto ang tanong, kaya mo bang umabot sa edad na yan? Sa panahon ngayon, swerte na kung umabot ka ng 60 years old. Paano kung hindi na? So, ibig sabihin, hindi mo maabot yung pangarap na yon. Yun ay kung nakakaipon ka ng 10,000. What if hindi ka nakakaipon? So, paano kung hindi ka nakakaipon ng 10,000 sa trabaho mo? Paano na yung mga pangarap mo? Na wala ng ibang taong gagawa niyan at bubuo niyan, kundi ikaw lang. Kaya kung alam mo, sa sarili mo, na kailanman hindi mangyayari yung pangarap mo,
doon sa ginagawa mo, ang tawag doon is ilusyon. Ikaw lang din ang pwedeng makaresolba ng problema na yan. Gagawa ka ng paraan, magdadagdag ka ng additional income kung saan posible yung mga pangarap na yan. Hindi tayo nabuhay para lang makontento. Nabuhay tayo para enjoy natin yung buhay natin na isang beses lang na regalo. At makatulong sa ibang tao. Kasi pag sobra-sobra yung kinikita mo, naniniwala ako, mas marami kang taong matutulungan.